Kilala naman po si Caramel doon na aktibong miyembro ng Iglesia ni Cristo at yung iba niya mga kasamahan, mga INC din. At nandun din po I think si Ka Angel ng Iglesia, doon din po naka-annex sa Annex 2. Aktibo man o hindi aktibo, hindi ko siya talaga miyembro. Hindi ko talaga siya miyembro. Yun na nga yung sinasabi ko sa inyo kanina. Wala, Ano nga ang palpak. kanyang gustong mangyari? Bakit pati yung kung ano man ang kanyang paniniwala o kung ano man kinasangkutan niyang religion, bakit kinakailangang i-connecta mo yun? Hindi man makakatulong sa depensa mo yan eh. Yon ang reaksyon ni Senador Marcoleta kaugnay sa pagpakilala ng abogado niyang si Atty. Palad na itong si Caramel Madriaga na nagpakilalang bagman aid daw umano ni Vice President Sara Duterte ay aktibong miyembro ng Iglesia ni Cristo. Malinaw, napakinggan ninyo, hindi daw miyembro sa INC. Active man o hindi, hindi siya miyembro. Kaya, tama bang ipahayag na hindi miyembro ng INC si Caramel Madriaga kung ang kasunod sa kanilang paliwanag ay tiwalag si Madriaga? May kasunod silang pahayag na tiwalag. Kaya malinaw na kung pag-aralan natin gamit ang lohikal, mga kapatid, mali yung pagpahayag na hindi kaanib samantalang sinabing tiwalag si Madriaga. Ibig sabihin, pag tiwalag, dating miyembro ng INC. Alam naman natin na ang salitang tiwalag ay nangangahulugang inalis sa pagiging kasapi sa Iglesia ni Kristong tatag ni Felix Manalo. Dahil ang lohika nito, kung hindi siya kailanman miyembro ng INC, bakit siya natiwalag? Di ba? Okay. At ito pa, nagsalita na si Vice President Sara Duterte, hindi daw umano kilala niya si Madriaga. Wala siyang kaugnayan. Pero may kumakalat na video kung saan ang bandila ng bansa ay ibinigay niya kay Madriaga. Tatalakayin natin ito. Kumusta? Nawala ta? Kanina, balik tayo ngayon. Welcome sa ating mga suking taga-subaybay at inanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang at pindutin ang bell button para updated kayo sa ating talakayan, mag-comment at i-share ninyo. At kung saan man kayo nanood sa ating live ngayon sa iba't ibang bahagi sa ating bansa o kaya sa labas ng ating bansa, ay nanyayahan natin i-comment ninyo kung saan kayo nakabase para alam natin kung saan nakaabot ang ating talakayang ito. Reaction video sa reaction din nila ni Senador Rodante Marcolita sa kanilang programa kaugnay sa pahayag ng abogado ni Caramel Madriaga, no? Na nagpakilalang si Caramel Madriaga daw ay active na kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kaya sabi ni Senador Marcolita, bakit nagiging kaanib siya o active siya sa Iglesia ni Cristo kung sa kasalukuyan nasa loob siya ng kulungan? Okay. Ating tatalakayan ito and then sa punto por punto ako ang inaatasan mga kapatid na magtalakay din. Napakagandang talakayan natin kaugnay sa Pasko na pinabulaanan ng mga INC din. So, di natin patatagalin pa. Kung totoo na siya ay miyembro nga ng Iglesia. INC. Ang tanong, Ang totoo problema, ba? Miyembro ba? sinek po namin ng records. Yan. Wala po sa membership roster ng INC Nako. si
Madriaga. Ayun. Parang taong 2023 pa yata siya inalis sa talaan. Ay, tiniwalag. ng Iglesia ni Cristo. Oh, ayan ha, malinaw po Si Ramil Madriaga, mga kababayan, ay hindi po kaanib sa iglesia. Oh, so, para sa akin, mali ang terminong si Madriaga ay hindi po kaanib sa Iglesia ni Cristo dahil natiwalag siya. Pwedeng gamitin na si Ramel Madriaga dating kaanib at ngayon hindi na kaanib. Dahil hindi ka pwede magtiwalag kung hindi siya kaanib. Kaanib lang o miyembro lang ang pwedeng itiwalag. Ibig sabihin, tanggalin sa pagiging opisyal na kaanib o kasapi sa naturang samahan. Di ba? Natin. Ni Cristo. Batay kay Kuya Jen, taong 2023 pa ata, nung siya ay inalis sa talaan, itiniwalag. Sa makatuwid, maaaring naging miyembro, maaaring naging bahagi ng Iglesia ni Cristo noon. Oh, sandali. Naghang tayo. Oh, Pero sandali. hindi daw ayon ka kasi pangungonsinti sa Iglesia. Sandali muna. Medyo naghang tayo ngayon. Okay. Okay, tuloy na natin. Kumusta ba signal natin? Parang mahina ata, no? Okay, tuloy natin, mga kapatid. Pakinggan natin kay Munting Kaalaman, hindi siya kaanib sa iglesia. Pero pwede daw noon kaanib. Bakit pwede? Dahil kaanib talaga siya. Inalis sa talaan. Noon. Inalis lang sa talaan. Ay, ng Iglesia tiniwalag. ni Cristo. Ayan malinaw po Si Ramil Madriaga, mga kababayan, ay hindi po kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ito na punto. Dapat sinabi na si Ramel Madriaga dating kaanib sa Iglesia ni Cristo. Natiwalag siya. Batay kay Kuya Jen, taong 2023 pa ata, nung siya ay inalis sa talaan, itiniwalag. Sa So, kaanib siya dahil itiniwalag siya. makatuwid, maaaring naging miyembro, Sabi niya, sa makatuwid, maaring naging membro. Bakit maari? Naging membro talaga siya. Ang problema lang, itiniwalag at ito ang tatalakayin natin. maaaring naging bahagi ng Iglesia ni Cristo noon. Hindi. Pwede bang maaring bahagi noon? Naging bahagi talaga siya noon. Dahil, sabi nila, naitiwalag daw. Dahil kung hindi siya naging bahagi noon, ay di siya pwedeng matiwalag. Pero itiniwalag Bakit itiniwalag? Hindi ko alam ang dahilan, pero siguro may kaugnayan siya dun sa pagiging leader niya nung sindikatong Kidnap for Ransom nga. Ibig sabihin, walang pangungonsinti sa iglesia. Yun. Bakit daw naitiwalag? Baka sa pagiging leader daw umano ng tinatawag na Kidnap for Ransom. Yun ang dahilan kung bakit natiwalag. Pero, kung yun ang dahilan ko na bakit natiwalag dahil miyembro siya ng, sabi sa akusasyon, ay miyembro siya ng Kidnap for Ransom, di ba? Ang pagtiwalag ba sa INC dahil merong kaso? Kahit hindi pa napatunayan na siya'y may pinal na hukom ang korte kung siya ba'y makasalanan beyond reasonable doubt. Ibig ba sabihin na pinangunahan na ang korte at dahil may kaso, tiwalag na siya? Di po ba si Senador Marcolita may kasalungkuyan din kaso? Pero hindi siya tiwalag, di ba? Na ngayon, tuloy natin mga kapatid ang pahayag. Di po ba? At yun yung nakikita ngayon ng maraming tao sa INC. Kaya nga, ang totoo, mga kababayan, etong si Madriaga, hindi ko alam kung talagang umanib ba sa Iglesia ni Cristo to.
dahil sa akay ng pananampalataya niya o baka dahil sa inaakala niyang proteksyon na maibibigay sa kanya. Anong ibig ko sabihin? Kasi ang INC, mga kababayan, alam naman nating nagkakaisa yan eh. Yan, ang INC ay alam niyang nagkakaisa. So, nagkakaisa sa pagpili, pero ano ang kabuluhan kung nagkakaisa kayo, ngunit hindi naman nagkakaisa sa tunay na doktrina ng Iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo dahil sila'y tatag lamang ni Felix Manalo. At hihingi siya ng proteksyon, akala niya, ganun-ganun niya makukuha yon. Akala niya, miyembro po kasi ako ng sindikatong Kidnap for Ransom. So, yung pagsabing miyembro ng sindikatong Kidnap for Ransom, abay, diyan pa lang, makita na natin na pinangungunahan na nila ang korte. Asa na ba ang tinatawag na presumption of innocence? Di po ba? Yon naman talaga ang nasa batas natin na ang naturang suspitsado ay mananatili siyang inosente hanggang mapatunayan na siya ay may sala beyond reasonable doubt. Yan, di ba ba? Pero ditong sinabi na siya ay leader ng Kidnap or Ransom Group, abay, parang pinangunahan na desisyon ito sa korte. Tinutugis na po ako ng batas. Baka naman po pwedeng bilang Iglesia ni Cristo, pagtakpan niyo po ako. Akala niya ganun ang mangyayari. Unggoy siya. Hindi ganun ang Iglesia ni Cristo. So, naalala ko na yung sinabi ni Tinig ng Karunungan na ang iglesia dapat malinis, lalo na sa pagbalik ng ating Panginoon Jesucristo. Pero yung mga termino na ginamit niya sa kapwa, dating kasama, kung tiwalag man, kahit wala pang inilabas na opisyal talaga na pahayag, mga kapatid. Yeah? So, yung mga termino na ginamit niya, kaaya-aya ba yan? Sinabi niyang dapat malinis ang kaanib sa Iglesia ni Cristo, lalo na sa pagbalik ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya, yung mga hindi matuwid, dapat itiwalag. Abay, kung maalala natin, si General Torre, tiwalag din si General Torre. Yung argumento nila na ang hindi matalino, dapat, ang hindi daw matino, dapat itiwalag. So kung yun ang argumento nila, na ang hindi matino ay dapat itiwalag, hindi po ba, si General Torre, tiniwalag sa INC, ibig po ba sabihin, hindi matino si General Torre? So ang ganitong pahayag, isa yang tinatawag na logical fallacy, mga kapatid. At isang paninirang puri sa pamamagitan ng maling ugnayan. Di po ba? Now, ngayon, may reaction sila, pati na si Senador Marcolita, bakit daw umano na ginamit ba ang INC? Mukhang nagsisinungaling po yung kanyang kliyente. Sen. Hindi, Sinungaling saan talaga. punto niya binibigyan ng kredibilidad sana at kinakailangan banggitin mo kung anong kaugnayan niya sa isang Relihiyon. Ang context po kasi ay ganito. Tinatanong yung lawyer kung gusto nyo bang, okay ba si Madriaga dyan sa jail, BJMP jail? O gusto nyong ilipat sa ibang lugar? Ang sabi ng abogado ay hindi, okay na po siya rito. Kasi siya naman po ay aktibong miyembro ng Iglesia ni Cristo. Nako, pagidin. Yung mga kasama niya rito ay mga iglesia din naman. Lalo na yung isa rito, dito din nakabilanggo yung Angel Manalo. Nako po. Kaya okay lang sila rito, magkakasama Isa na pang sila tiwalag. rito. So, yun, nag-react sila dahil binanggit sa abogado na si si Caramel Bay
Caramel ba ay safety? Sabi ng abogado, ito ang bahagi sa interview kasi. Balikan natin ang interview ha. Mausap kung sino man ang wala siyang permission. Isa pa yon kasi natanong din ni partner Zandro kanina, yung protection nga kay Ramil sa loob ng kulungan. Kung hiniling nyo na rin ba yon, Attorney Palad? Yung pag-uusap po namin, okay naman daw po siya sa BJMP Annex 2 hanggat magkakasama sila na co-accuse niya sa kidnapping. Mhm. Kilala naman po si Caramil doon na aktibong miyembro ng Iglesia ni Cristo at yung iba niya mga kasamaan, mga INC din. At nandun din po I think si Ka-Angel ng Iglesia, doon din po naka-annex sa Annex 2. And aktibo man o hindi aktibo, hindi ho siya talaga miyembro. Ayan, ang konklusyon nila, aktibo man o hindi aktibo, hindi talaga siya miyembro. Ba't sinabi nilang hindi talaga siya miyembro? Na malinaw namang inaamin nila na miyembro talaga siya sa INC na tiwalag lang, 'di ba? No, ngayon, batay sa pahayag ni Attorney Palad, na abogado ni Ramel Madriaga, yes, tinanong siya kung safe ba talaga ang kulungan kay Madriaga. At ang sagot naman, safe. Dahil may mga kaanib ng INC na kasama niya sa loob. Yun ang konteksto. No? Bakit sinabi niyang safe? Ibig sabihin, naniniwala siya na hindi delikado ang buhay dahil kasama sa pananampalataya yung nasa loob. Oh. Kaya hindi yun paninira sa INC. Kaya, kailangan talagang banggitin ang pagiging INC member para iugnay yung usaping seguridad dahil ang mga kasama niya doon na sa kulungan, pati na umano si Angel Manalo nandoon. O di ibig sabihin, siya ay INC, si Angel Manalo ay INC, pero tiwalag din, magkasama sila. Yun ang seguridad sa kulungan at ang tinatalakay diyan, ang konteksto diyan, seguridad sa kulungan, hindi yan kaugnay sa isyu sa doktrina ng iglesia. No? Di ba? So, dahil sa loob ng kulungan, nandun ang grupo na kasama niya sa reliyon. So, practical talaga na sabihin, kaanib siya sa INC at siya ay kasama sa mga INC na nakukulong doon. Oh. So, kung hindi niya binanggit ang INC, kulang at malabo mga kapatid ang sagot sa tanong kung safe ba siya. So, ang abogado ay may tungkulin para ipaliwanag ang kalagayan ng kanyang kliyente. Hindi matago ang detalye kapag direktang tinanong yon. Ngayon, batay sa kanilang reaksyon, di ba maituring na double standard ang kritisismo mismo? Bakit double standard? Kapag ang isang personalidad, kapag ang isang personalidad, no? Si Marcolita, di ba si Marcolita, nagpakikilala siya na INC. Saan ba yun eto, si Marcolita, nagpakilala siya na INC. Kung totoo na siya ay Ako po miyembro nga. ay miyembro ng Iglesia ni Cristo, kaya kapag ako po ay nagsugal, matitiwalag po ako. Kaya alam na po ninyo kung anong posisyon ko dito. Oh, yan. Di ba, nagpakilala siya na miyembro ng INC doon sa hearing. So, di ba maituring na double standard kapag ang isang personalidad kabilang ni Senador Rodante Marcolita ay magpakilala bilang kaanib sa INC sa pahayag niya sa pagdinig sa Senado, tinatanggap yon bilang karapatan ng isang kaanib. Pero bakit sinabing nagbukang double standard? Dahil kapag ang abogado ang nagbanggit ng INC bilang sagot sa isyong seguridad, bilang itinuturing nila itong mali. At bakit kailangan pang banggitin ang INC? Parang di talaga patas, di ba? So ang
nabanggit diyan na active si Madriaga. Kaya nag-react sila, bakit kailangan umanong sinabi pang active si Madriaga? Kung totoo na siya ay miyembro nga ng Iglesia. INC. Ang tanong, Ang totoo ba? Miyembro ba? Sinek po namin ng records. Yan. Wala po sa membership roster ng INC Nako. si Madriaga. Ayun. Parang taong 2023 pa yata siya inalis sa talaan. Ay, tiniwalag. ng Iglesia ni Cristo. Oh, ayan ha, malinaw po ha. Si Ramil Madriaga, mga kababayan, ay hindi po kaanib sa iglesia. Nasagot na natin to. Punta tayo dito. Hindi ka ititiwalag kasi walang pagtitiwalag. Gawain na kinakailangan mag-participate ang bawat miyembro. Ito yun. Di ba? Opo. So, Sa pag siglahan hindi mo na yun eh. nagagawa yun, hindi ka na magiging aktibo kahit ano pa sabihin mo. Yes. Maaaring sabihin mo aktibo ka pero kabaligtaran na ang mangyayari sa'yo dahil Nakakulong hindi ka mo eh. na kasi magagawa yung mga gawain na dapat sana isinasabuhay mo bilang miyembro. Yan, ang sabi ni Senador Rodante Marcoleta, bakit sinabi pang active si Madriaga na ANC na nasa kulungan na siya? Pero kung tingnan natin ang konteksto sa pahayag ng abogado, hindi sinabi ng abogado na active siya sa gawaing panlabas, di ba? Hindi sinabi niya ng abogado na active si Madriaga sa gawaing panlabas. Ang sinabi ng abogado na si Madriaga ay active siya na INC. Ang binanggit dito na konteksto, yung kaligtasan sa kulungan. Ang pagiging safe niya dahil may mga kasama siyang kapwang INC. Hindi ito sinasabing aktibo siya sa pagsamba, aktibo siya sa tungkulin, aktibo siya sa organisasyon. Dahil ang salitang active ay hindi lang ito nangangahulugan na nasa labas o malaya. Practical, pwedeng ginagamit ang salitang active na maaari ring nangangahulugang kinikilala ang sarili bilang kaanib sa naturang organisasyon. Bakit? Meron bang batas na pag siya ay natiwalag, di na pwedeng kilalanin niya ang kanyang sarili na kaanib sa naturang grupo? So, ibig sabihin, may ugnayan siya at pakikisama sa kapwa niya ay INC na nakukulong. Kaya safe siya at makikilala siya bilang kasama sa nasa loob dahil kasama sila ng pananampalataya, di ba? At tandaan natin, hindi automatikong nawala ang identidad ng isang tao dahil lang siya ay nakulong. So, ngayon, kung tiwalag na si Madriaga, bakit hindi nilinaw agad? Kung talagang tiwalag talaga si Madriaga, bakit lumabas ang isyu noong nagpahayag ang abogado dito, nagpakilala na si Madriaga ay isang INC, di ba? Magmukha na naman na parang double standard ang pagkilala ng INC. Bakit? Paulit-ulit pinanood ninyo na si Senador Marcolita mismo paulit-ulit nagpakilala sa Senate hearing bilang INC, bilang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Although siya ay mabatas na hindi para lang sa INC. So, ang tanong dito, bakit naging double standard? Kapag politiko, pwedeng ipagmalaki ang pagiging INC. Kapag akusado, biglang bawal banggitin ang pagiging miyembro dito. So, ang argumento na hindi pwedeng maging active ang nakulong mga kapatid, pwede yang tinatawag na strawman argument. Walang nagsabing aktibo siya sa gawain. Ang sinabi na active siya na INC, iyon ay ginagamit sa konteksto para sa kaniyang seguridad, kaniyang safety, dahil ayon kay Atty. Palad, na nasa kulungan siya na ang mga kasamang nakukulong, mga kasama dan kaanib daw sa INC at kabilang na si Angel Manalo. Oh, 'di ba? Daming naghanap kung ano na nangyari kay Angel Manalo. Kaya ako So, mahaba talaga ang video pero ako ang inatasan ngayon sa punto por punto. So, sa pagkakataong ito,
pasok na tayo mga kapatid. Itutuloy na lang natin itong pagtalakay na ito. Tuloy natin ang pagtatalakay bukas kaugnay dito, no? Okay, sandali muna. Dahil ang paksa natin sa INC na naman, no? Matagal na kasi ito na issue na ang pagdiriwang sa kapananganakan sa ating Panginoon Jesucristo ay bawal para sa kanila. Dahil ito'y pagdiriwang ng mga pagano. Pero, nagdiwang sila ng birthday. No, ito ang ating tatalakayin mga kapatid. So, antabayanan ninyo. Okay, pasok na tayo sa punto por punto sa pagkakataong ito. Okay. Yung mahaba na pagtalakay at rebuttal natin kaugnay sa kay Senador Rodante Marcolita bukas. Ituloy natin yan. Okay. So, sandali muna. Di pa ako na sip ng mga kasama. Muna sila. No? Sandali. Okay. Okay, sandali muna. Antabayanan ninyo mga kapatid. Dahil may isang ministro sa debate nila ni Father Tapiador noon, sinabi, di talaga at bawal talaga nila ang pagdiwang sa birthday ng ating Panginoon Jesucristo, December 25. Bakit? Walang direktang utos sa Biblia na inutos na magdiwang ng birthday. Wala. Sandali. Anong wala naman? Waiting ako pero sabi nila wala daw. Sandali ah. Waiting ako sa Zoom. Sandali. Sandali muna. Parang di pa nagsimula ang punto por punto. Sige. Kung di pa nagsimula ang punto por punto, sige. Tingnan ko muna Kung di pa nagsimula ang punto por punto, edi patuloy tayo sa pagtalakay. Di pa nag-live pala ang punto por punto naka-live na. Naka-live na. Pero, Sandali. Sandali. Okay. Balik tayo. Dahil napin muna natin Sandali lang mga kapatid. Okay. So,
Pasok tayo, pasok tayo. Okay. Ito na pala. Hindi pa pala nagsimula, no? Ang PPP. Di pa nagsimula. So, dahil di pa nagsimula, patuloy muna tayo sa ating pagtalakay. Di pa sila nagsimula. Okay na. Magsimula na pala. Okay. So, okay. So, di pa nagsimula sila. Okay. So, patuloy natin. Kung totoo na siya ay miyembro nga ng Iglesia. INC. Ang tanong, Ang totoo problema, ba? Miyembro ba? sinek po namin Ito ang tinalakay na natin, no? Dito tayo sa reaksyon ni Senador Marcoleta. Bro, kung sila nasa loob ng pasilidad, nakakulong. Oo, Sen. at pagka napatunayan Yan kasi nga, nagkasala, itinitiwalag. Oo. Kapag ka nakakulong ka, palagay mo nang naging miyembro. Kasi hindi ko kilala yan. Halimbawa, naging miyembro nga dyan, Nelson. Hindi ka na magiging aktibong miyembro pag nakakulong ka eh. Totoo yun. Opo. Alam naman nila na Yun. Di ka naman maging aktibong miyembro pag nakakulong ka. Pero ang sinabi ni Attorney Palad kasi na active siya, pero hindi sinabing active siya sa gawaing panlabas sa kulungan. Ang sinabi ng abogado ni Madriaga na active siya, binagit yun sa konteksto ng kaligtasan niya sa kulungan. No? Safe siya dahil kasama niya ay mga kapananampalataya sa INC. No? INC. Okay. Ituloy natin ang pahayag. Nasagot na natin ito. Di po ba? Ang ibig sabihin lang dito, mga kababayan, yung sinabi nung abogado ni Ramil Madriaga na INC naman po siya, INC rin mga kasama niya dito, unggoy. Hindi INC. Yun. Ang termino na ginamit ni Tinig ng Karunungan, pag sinabi daw umano ng abogado na mga INC ang kasama niya sa kulungan, sabi niya, unggoy. Yung mga tiwalag nga eh. Diba? Wala yung pinagkaiba sa halimbawa, ikaw ay naging empleyado ng isang kilalang kumpanya na talagang sabihin na natin yung pagiging kilala niya, yung kredibilidad ng kumpanyang yun talagang pang-international. Tapos nakapagtrabaho ka doon, gumawa ka ng kalokohan, inalis ka ngayon bilang empleyado. Tapos ikaw, kumbaga para ka nalang langaw sa kalabaw na sinasabi mo, empleyado ako dyan. Kahit ang totoo, tinanggal ka na. Nagsimula na pala ang punto por punto ngayon. So papasok ta ngayon mga kapatid. No? Naunang sinabi, walang record si Madriaga. Pero tiwalag siya. So tandaan natin sa usapin at konteksto, hindi propaganda ang pagbanggit ng INC si Madriaga dahil talaga namang kaanib siya ng INC. Pero bago lang lumabas ang issue na tiwalag siya. Bali, reaksyon nila ni Marcoleta sa pahayag ng abogado, di po ba? Kaya nga, sinabi natin na parang double standard ang pagbanggit ng relihiyon kapag may politiko o personalidad, mga kapatid, na magpakilala bilang INC sa publiko, abay, tulad ni Marcoleta, tanggap ito. Ngunit kapag may negatibong issue na nagbanggit sa kanilang relihiyon, hindi pwede ito, di ba? Yun ang problema, no? So, ngayon, hindi ba pwedeng tawaging INC yung nakulong? Yung mga tiwalag di na umano pwede.
Pero yung mga nakulong na di pa napatunayan na may sala, beyond reasonable doubt, hindi ba yon pwedeng tawaging INC? Ang sabi ni Tinig ng Karunungan, ang pagkatiwalag umano ni Madriaga ay may kaugnayan sa kanyang pagiging leader sa sindikato. So tama bang pangunahan na ang korte? Hindi talaga katanggap-tanggap ang kakapatid at walang sapat na batayan ang pahayag ng Tinig ng Karunungan na tiwalag si Ramel Madriaga dahil sa kanyang umano'y kaugnayan sa kidnap for ransom group. Pinangunahan na ang korte mismo kahit wala pang pinal na inilabas na desisyon. So, sa ilalim ng prinsipyo ng batas at karunungan, mga kapatid, ang isang akusado ay magiging inosente ito hanggat hindi mapatunayang may sala sa korte beyond reasonable doubt. Di ba? Oh.